formless, void. Ang sabi niya, let there be light. And there was light. Kaya you can change what you see by what you say. Wala kang pasabihin, wala akong pera, wala akong tigil. Kasi with boldness and confidence, sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Sige tayo lahat. Sabi natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Mas malakas yan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. And all is well. Papalagay-ligoy, ang October is Pastor's Month Appreciation. Kaya ina-appreciate po natin ang ating mga man of God. Praise God. At pinapagandaan po natin ito, appreciate God-given gift to you. Naniniwala ba kayo na mapalad kayo dahil may tulad kayo ni Pastor Archie na kasing gwapong pastor? Amen? Amen. Ang mga pastor ay regalo po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya they are God-given gift to each and every one of us. So mga kapatid, how do we appreciate our pastor? Kasi minsan ang mentalidad ng mga Pilipino, kung kailan wala, karen. Praise God. Kita mo, pag ang nanay buhay pa, ang tatay buhay pa, they do not appreciate. Pero pag nasa kabaong na, patay na, doon nila nasasabi na, maganda ka pala si Papa, si Mama, kaluguran mo, maganda. Mga kapatid, kung kailan wala, doon natin na-appreciate ang tao. Kayo din po, mga kapatid, kami din ay tatanda, lilipas din po kami mga pastor. Pero kailan nyo po kami i-appreciate? Kung kami din po ay wala na ba? O habang nabubuhay kami? Tingnan nyo po ang inyong pastor sa likuran. At sabihin mo sa katabi mo, kailan mo na-appreciate si pastor? Mga kapatid, ang pag-appreciate ay hindi lamang po sa salita. Kasi sabi ni John, huwag kayong magsiibig sa salita, magsiibig kayo sa gawa. Useless. Mayroon pong grocery. Amen? Ulitin ko, love not in words, but in deeds. Kahit sabihin mo, I love you, Pastor, 3 times a day. Kung wala kang binibigay, nga. Hallelujah. Kasi mas daman namin ang inyong pagmamahal if you give something. Tanungin mo ulit ang katabi mo, kailan mo huling inabutan si Pastor? Hallelujah. Malaala ang iba. Sabi ng iba, tabalog. Hallelujah. Kasi wala silang appreciate. Pastors, pray your pastor. Common na po itong acronym. Appreciate your pastor. Support your pastor. Thank you, pastor. Oversee your pastor. Reward your pastor. And secure your pastor. Dapat ganun po yung ating pagtingin sa pastor. Pinapanalangin, ina-appreciate, sinuportahan, pinapasalamatan, atin rin po silang binabantayan, re-rewardan, at atin po silang iniingatan. 2 Chronicles 20:20 vision. At sila'y nagsibamong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, Dinggin ninyo ako, O Juda, at inyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta
established. Believe and remain steadfast to his prophets or pastors, and you shall prosper and succeed. Sino po ang gusto magtagumpay sa buhay? Amen. Yung mga hindi nagamit, bahala ka sa buhay ko. Ulitin ko, sino gusto magtagumpay sa buhay? Amen. Ang sabi ng Bible, pag sumampalataya ka sa Panginoon, your life will be established. Pero if you believe and remain steadfast, ibig sabihin, hindi mo ipinagpapalit, hindi mo iniiwanan ng iyong pastor, naniniwala ka sa iyong pastor, and then you shall prosper. You shall succeed. Kaya i-establish ang buhay, pero hindi nagtatagumpay, hindi nagpa-prosper because they do not believe their pastor. Are you here, church? Sabi mo sa katabi mo, naniniwala ka ba kay pastor? Hallelujah. Malakpak po ang mga naniniwala. Hallelujah. Sige, tuloy po tayo mga kapatid sa biyaya ng ating Panginoon. So mahalaga po na nagpupundasyon tayo ng salita ng Panginoon. Sa Greek word, ang salitang poimen ay which translated as shepherd, pastor, elder, bishop, overseer. Kaya ang ating pastor pwedeng tawaging bishop, pwedeng tawaging elder, pwedeng tawaging overseer, o ano man ang tawag, and we would rather prepare na tawagin po kami mga pastor. Mga kapatid, tingnan po natin, Jesus as head pastor of the church. Ang ating church, ang head pastor po ay Panginoon, of course. Hallelujah. Ang general shepherd ay sa Psalms 23:1, ang great shepherd ay si Jesus. Hebrews 13:20, and ang good shepherd, John 10:11 and 14. Si Jesus, bilang ating pong head pastor, siya po ay general shepherd, great shepherd, and good shepherd. Jesus is your shepherd, but your pastor is the under shepherd representing Jesus Christ. Kaya kung ano ang pagtrato mo sa pastor mo, ganon ang pagtrato mo sa nagsugo sa kanya. Hindi pwedeng dinidisrespect natin ang pastor, and yet we do not disrespecting God. Kapag ang pastor ay hindi po natin nire-respeto, automatically, hindi po natin nire-respeto ang ating Panginoon. Because sila po ay representative ng ating Panginoon. Ulitin ko kung ano ang pagtrato mo sa pastor mo, sa Panginoon mo ginagawa. Amen? Amen. Mahalin ko ba si Lord? Amen. O mahalin ba kayo yung pastor? Amen. Sumusunod ba kayo kay Lord? Amen. Sumunod kayo sa inyong pastor? Amen. Ang iba kasi, kay Lord susunod ako kay pastor? Hindi. Hindi pwede because they are representative of the Lord. Ezekiel 34:15 and 16. Ako ay magiging kanilang pastor ng aking mga tupa at aking pahihigain sila. Sabi ng Panginoon Diyos, aking hahanapin ang nawala at ibabalik ang iniligaw at tatalian ang mga nabalian at palalakasin ang mga may sakit, ngunit aking lilipunin ang mataba at malakas, aking pakakainin sila sa katuwiran. I will feed my sheep, I will cause them to lie down, says the Lord God. I will seek that which was lost and bring back that which has strayed, and I will bandage the hurt and the crippled, and will strengthen the weak and the sick. Yun po ang sabi ng Panginoon. Pero hindi naman po literally na ang Diyos ang gagawa niyan. Of course, mayroon po siyang taong tatawagin. Sabi ng Panginoon, palalakasin ang mga mahihina, tatalian ang may mga sugat, praise God. Hindi naman si Lord bababa ng langit para dalawin ka. Hindi naman si Lord bababa ng langit para i-follow up ka. Of course, there's someone doing it. At sino po yun? Sabi ng Acts 20:28, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kaban na sa kanila ay ginawa kayo ng Espiritu Santo na obispo or overseer upang pakain ninyo ang iglesia ng Panginoon na pinilihan ng kanyang sariling dugo. Take care and be on guard for yourselves. Ang bilin po, mga kapatid ni Pablo sa mga pastors and the whole flock over which
which the Holy Spirit has appointed you, bishop and guardians, to shepherd, yan ang trabaho ng pastor, tend and feed and guide the church of the Lord or of God, which he is obtained for himself, buying it and saving it for himself with his own blood. So sabi ng Bible, ingatan mo, pastor, mga pastor ang iyong sarili. Kaya kami, parang wala kaming choice, mga kapatid. Pwede naman kami magwala, pero hindi pwede dahil pastor kami. Tama? Sa ngalan ng pastor, praise God, iniingatan namin ang aming reputasyon. Hallelujah. Kasi sabi niya, ingatan muna ninyo ang iyong sarili and of course the whole flock which speaks the church. Kaya iniingatan tayo ng pastor. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya praise God, wag lang kayo kakantiin si Pastor Archie ang kanilang makakalaban. Wala yata umakli. Ulitin ko, wag lang kayong kakantiin si Pastor Archie ang inyong makakalaban. Amen? O sabi mo, ganon tayo kaprotektado ni Pastor. 5 R ang ating aaralin for you to remember. Number 1, receive your pastor. Hallelujah. Ephesians 4:8, 11, and 12. Kaya sinabi niya nang umakyat siya, si Jesus, sa itaas, ay dinala niyang bihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob or gifts sa mga tao at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol at ang mga iba ay propeta at ang mga iba ay evangelista at ang mga iba ay pastor at mga guro sa ikasasakdan ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. So ang pastor ay kaloob. They are God's gift sa bawat isa sa atin. Amen? O sabi mo sa katabi mo, tanggapin natin. Hallelujah. Ang pastor bilang regalo, tinatanggap po natin yan, mga kapatid. Sabi ko, the pastor is God's precious gift to you. The pastor is God's outstanding gift, nakatanging and wonderful gift and extraordinary gift and remarkable gift to you. Ang mga pastor natin, mga kapatid, sila po ay kakaibang regalo ng Diyos. Amen? Parang mahirap kayo mag-amen. Hallelujah. Sila po, mga kapatid, ay natatanging kaloob ng Diyos sa ating buhay. Sinasabi ko nga sa pag-aaral namin ng theology, sa dami-dami ng pag-aaral ng theology, napag-isipan mo po ba, nangarap ka ba, ninano mo ba na someday si Pastor Archie magiging pastor mo o pinagtagpo kayo ng Diyos? Because God appointed you, Pastor Archie, to be your pastor. Amen? Amen. Hindi po yan coincident na nagpanag po kayo. Yan po ay nasa plano ng Diyos. Because ang pastor ay regalo ng Diyos sa atin. Amen? Palapakan niya po natin ang mga regalo ng Diyos. Kaya mga kapatid, dapat ang mga pastor ay atin po silang tinatanggap. And then, pangalawa, praise God. Hallelujah. At nagpag pa po, Matthew 10:40 and 41, ang tumatanggap sa inyo ay ako ang tinatanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa pangalan ng propeta ay tatanggap ng ganti. Sabi nga po natin ganti. Ng isang propeta, at ang tumatanggap ng isang taong matuwid dahil sa pangalan ng isang taong matuwid ay tatanggap ng ganti ng isang taong matuwid. He who receives and welcomes and accepts you, receive and welcomes and accepts me. And he who receives and welcomes and accepts me, he receives and welcomes and accepts him who sent me. He who receives and welcomes and accepts a prophet because he is a prophet shall receive a prophet's rewards. And he who receives and welcomes and accepts a righteous man because he is a righteous man shall receive a righteous man reward. Makikita po natin, mga kapatid, ang tumanggap daw lang po sa dahil sa ngalan ng isang propeta ay tatanggap po siya ng ganti. Natanda niyo po ba ang babaeng balo sa Old Testament? Na ang ginawa ng babaeng balo ito ay nagpagawa ng second floor, at ang pangalawang floor ay para kay Prophet Elijah. At tuwing dumadaan si Prophet Elijah, pinapakain niya.
pinaghahandaan niya. At ngayon, time to time na ginagawa niya sa lingkod ng Diyos, ang sabi ko ng propeta, ano ang pwede kong gawin sa iyo? Nahiya ang Shunamita kasi parang sinusuklian siya. Pero napagtanto po ni Elijah, sabi niya, alam ko wala kang anak. Anong sabi ni Prophet Elijah? Pagkalipas ng 1 taon, magkakaroon ka ng anak. Baon po ito, mga kapatid. Hallelujah. At nagkaroon nga siya ng anak na lalaki. Why? Because she accepted and received the word of God. Kaya kapag tinanggap natin ang ating pastor, pagpapalain ng Diyos ang ating pamilya. Amen. Amen. Kaya hindi masama ipaghanda niyo si Pastor RG sa inyong bahay. Kasi kapag pumasok ang lingkod ng Diyos sa inyong bahay, sumasama ang blessing. Amen? Amen. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya kita niyo po mga kapatid, despite ang impossibility nangyari sa babaeng bago because she received the man of God. Next slide mga kapatid. Pastor Stewart could be divine protection, provision, promotion sa may mga trabaho, prosperity, providence, presence of God, power of God. Pwedeng maging reward yan dahil tinanggap mo ang lingkod ng Diyos. Amen? Palapakan po natin ang Diyos. Natatandaan niyo po ba yung mga sinasabi ko? So number 1, reading ko, receive. Pangalawa? Lakas-lakasan natin. Ano ang pangalawa? Remember your pastor. Lalo na ngayon, malapit na ang December. People making list, buying special. Taking time to be kind and one for all. Huwag niyong kalimutan sa listahan ang inyong pastor. Kasi nakalista. Inaanak number 1, inaanak number 2, inaanak number 3, inaanak number 4. Number 1, si pastor! Amen. Bakit? Mga kapatid, sabi ng Bible, basa tayo. Mayroon kayang pastor sa Bible, remember. Kasi ang iba, basahin natin. Hebrews 13:7, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. At sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. And then, second is, remember, nabasa nyo ha, remember your leaders and superiors in authority, for it was they who brought you to the Word of God. Observe attentively and consider their manner of living, the outcome, hallelujah, sandali, the outcome of their spent lives. Okay, next, praise the Lord. And imitate their faith, their conviction that God exists and is the creator and ruler of all things, the provider and bestower of eternal salvation through Christ, and their leaning of the entire human personality of God in absolute trust and confidence in His power, wisdom, and goodness. Sabi mo nga ulit, remember. Naalaala ko ang isang pamilya ng pastor. Alam niyo po kami mga pastor. Mabuti nga kayo pag wala kayong bigas ating pastor kayo puntalan eh. Tama? Pastor, wala kaming bigas. Pero kami mga pastor, pag wala kaming bigas, nahihiya kami lumapit sa membro, sister, wala kaming bigas. Hindi pwede. Ang ginagawa namin, mananalangin kami sa Diyos. Hallelujah. And there was a family, provincial and church. Walang masyadong financial na offering. Kamote, saging. And then ngayon, dumating ang agahan, sabi ng asawa, asa ang iluluto? Anong sabi ng pastor? Manalangin tayo.
Dumating ang tanghali. Sabi na naman ng asawa, pa, asa lang isasaing? Gutom na ang ating mga anak. Sabi ng pastor, manalangin tayo. Dumating ang gabi, talagang hindi na makakaya ang gutom ng mga anak. Sabi naman na, dahan na, nagutom na rin ang nanay. Pa, saan ang isasaing? Sabi ng pastor, maghain tayo. At manalangin at magpasalamat tayo sa Diyos. Naghain ng pastor, naghain ng pastora, naglagay ng mga plato. Wala silang pagkain sa pagkainan at nagpapasalamat sila. Alam niyo po ba on that night, dahil kumakain din ang mga membro, habang kumakain sila, nakikita nila ang mukha ng kanilang pastor sa kanilang mga plato because God wanted to remember na may pastor sila na hindi pa kumakain. Kaya kapag kayo mayroong masarap na ulam, alalahanin niyo si pastor. Pag hindi kami kumain ng masarap na ulam, hallelujah. Kapag kayo ay nakakaranas ng masarap na mga pagpapala, alalahanin niyo kami. Lalo na kapag may pang-SM kayo, alalahanin niyo kami. Amen? Kasi naalaala niyo lang kami pag may mga panalangin kayo. Praise God! May mga prayer request kayo, naalaala niyo kami. Pero pag tinugon na ni Lord, makakalimutan niyo kami. Praise the Lord. Amen? Amen? Amen. Kaya ngayon, ayaw ko mag-pray na magkaroon ng trabaho mga membro. Kasi pag pinag-pray ko sila nagkatrabaho, nakakalimutan nila ako. Hallelujah. Are you ready, church? Yung mga tumatawa na yun, siguro nag-prayer request ka na magkatrabaho ka, hindi mo na napansin si pastor. Dapat ko lang sweldo mo, pastor! Nagkatrabaho ako, treat kita sa Starbucks! Ang ganda naman yun, nakakalaga ng pastor. Hallelujah! Ang iba, pag pinagpala, ewan ko, hallelujah. Are you ready, church? Sabi mo nga ulit, remember your pastor. Hallelujah. Alalahanin natin ang ating mga pastor. Okay, next slide mga kapatid. 1 Corinthians 11:1 and 2. Maging kakatulad kayo sa akin. Nagaya ko naman kay Kristo, kayo'y aking pinupuri nga na sa lahat ng mga bagay ay naalaala ninyo ako, sabi ni Pablo, at iniingatan ninyo matibay ang mga turo na gaya na binigay sa inyo. And of course, sabi niya, pattern yourselves after me. Follow my example as I imitate and follow Christ the Messiah. I appreciate and commend you because you always, sabihin man ninyo, always remember me in everything and keep firm possession of the tradition, the substance of the instruction, just as I have verbally passed them on to you. Kaya si Pablo din, nagpapasalamat, marami nakakaalaala sa kanya. Amen? Sabi mo nga, lingunin nyo nga ulit si Pastor Archie. Pastor, aalalahanin ka na namin sa lahat ng oras. Praise God, parang hindi kayo itong nagpapakatotoo. Amen? Alalahanin natin ang mga lingkod ng Diyos. Okay, next mga kapatid. Hallelujah. Binanggit ko na po yan kanina. Pinamunahan ko lang po ng kwento. Praise God. At pangatlo na R. Anong pangatlong R? You must recognize your pastor. Recognize naman po natin ang ating mga pastor. Paano po natin nire-recognize? Pasa po tayo, mga kapatid. Sabi ko dito sa verse 37, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat bawal na magpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Obey your spiritual leaders and submit to them continually, recognizing their authority over you, for they are constantly keeping
keeping watch over your souls and guarding your spiritual welfare as men who will have no render an account of their trust. Do your part to let them do this with gladness and not with sighing and groaning, for that will not be profitable to you either. So sabi dito mga kapatid, obey, magpasa. Naniniwala ba kayo na ang mga hindi sumusunod ay hindi po nila nire-recognize at kinikilala ang kanilang pastor? Sabi ng Bible, obey, praise God. Kasi kapag hindi kayo mag-obey, hindi kayo mag-submit, hindi nyo pakikinabangan. Alaala ko tuloy isang pastor, katitigas ng ulo ng mga membro. Ang gawain nila alas 9, datang la 11:30. O di ba, sunurin? Wala yata nakakakuha. 9 o'clock ang gawain, dumarating sila 11:30. Ang pastor, pag nag-announce, may prayer meeting tayo sa Biyernes, dating kayo, salamat, may dalawang dumarating, pero yung majority wala. Hindi nakinig, hindi sumunod, hindi nag-submit. Alam niyo po ba, pastor, paano nangangaral? Manubit. Pag tumayo ang pastor, magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Ganit eh. Masama ang loob eh. Pag-aaralan natin kung paano tayo mapupunta sa impyerno. Number 1. Kasi ang sabi po ng Bible, pag hindi tayo pasako, hindi nyo mapapakinabangan, tama? Kasi gagawin nila ang kanilang trabaho ng parang sabihin natin, parang napipilitan. Dahil obligasyon lang. Pero baliktad rin natin pag ang membro masunurin. Hallelujah. Submissive. Masasaya ka rin, pastor, ang mga nananaral. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-aaral natin ang pabor ng ating Panginoon. Una, papaboran tayo ng Diyos dahil mabubuting tao tayo. Mga ganun ang mensahe. Hallelujah. Pero pag ang pastor may grievance, maniwala kayo, hindi nyo mapapakinabangan lahat. Hindi lang yun. Lahat ng membro tatamaan. Yung mga nagpakaputi dyan, kulang na lang ang pangalan mo ang bangkiti. Hallelujah. Mas matindi yun. Hallelujah. Bakit? Kasi ang pastor, again, wala po kayong mapapakinabang kapag sila ay naglingkod na may kahapisan. Puro sakit. Pero alam ko naman, ang mga taga rito, sunurin na. Amen. Pag sinabing dapa, hindi ata ko nakuha. Naniniwala po ako ng mga taga Team Jesus ay masunod. Amen. Pag sinabi kong dapa, hindi. Nanuwari na, no? Hallelujah. Kasi ang iba, pag sinabing dapa, mangutan lang na nanuwari na, no? Alam niyo po yung mga masunurin, naiintindihan man nila o hindi, sumusunod yan, tama? Hallelujah. Kapag nagre-reasoning ka ba, hindi ka submissive? Mga kapatid, kapag kailangan mo ka ng dahilan bago sumunod, hindi ka submissive? Hallelujah. Amen? Amen. Kaya mga tupa, mga kapatid, maniwala kayo, masunurin sila sa pastor yung literal na tupa. Pag tumalon ang pastor sa bangin, tatanong lahat yan. Pero wala namang pastor talaga tatanong sa bangin. Pero ang sinasabi ko lang, ang mga tupa, kung ano ang ginagawa, kung saan sila dadali ng kanilang pastor, sumusunod sila. Kaya sabi ni Jesus, my sheep listen my voice. Kayo ba nakikinig? Amen. Sabi ni Pastor Archie, magano tayo mag-ikapo? Pinapakinggan nyo si dating daan. Wala na ikapo! O ngayon, sino ang pastor nyo? Dapat pakinggan nyo yung pastor. Kahit marami ka napapakinggan, isa lang ang dapat nyo pakinggan. It should be your pastor. Amen? Amen. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, obey. Obey. Hallelujah. Alam ko, masusunurin kayo. Amen? Mababait kayo sobra. Amen. Hallelujah. Sabi ko nga, sana ako na lang ang naging pastor nyo. Amen. Hallelujah. Amen.
Sa bagay sa leadership, hindi talaga maiwasan yan eh. Maging si David, sabi niya si David, yung kumakain, kasalo ko sa kapagkainan, ang siya pang mag-aalsa ng kanyang sakong. Anong ibig sabihin ni David? Tatadyakan siya. Sakong. Praise the Lord. Kung sino pa talaga yung mga malapit sa pastor, sila pa minsan ang mga hallelujah. Amen. Alam niyo po kung bakit si Judas ang pinasukan ng demonyo? Because Judas was Jesus' best friend. Kasi kung si Judas hindi best friend ni Jesus, ay ipagkalo, wala lang, hindi naman kita masyadong close. Pero kapag close na close mo isang tao, nagkano sobrang pain. Diba? Kung sino pang pinagkatiwala ako ng lubos, siya ba? Kaya huwag kayo na magtitiwala ng lubos. Are you here, church? O sabihin mo nga ulit sa katabi mo, submit. Masarap po magpasako. Amen? Kaya ako nga, sabi ko nga sa inyo, matindi ang pinagdaanan ko eh. Sabi ko nga sa inyo, ang hirap ng ano kasi ang aming kabuti nga, mga pogi yung inyong nag-order eh. Saka ang ganda na nag-order mo sa amin, pinagtsaga nila ako eh. Praise the Lord. Alam niyo po ba na day kasi uso ang disciplinary action, na day yung keyboardist namin. Eh gusto ng aming pastora yung organ, kasi yun ang kanyang paboritong music. Sabi niya, i-train nyo si Lito. Trainin ako ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Iat-tigas pa ng mga daliri ko. Sino musicians dito na 1,000 lang trainin, marunong na. O ito na, mga kapatid, praise God. Sabado, practice na, linggo, patutugtugin na. Wow! Isang linggo, organ pa, mga kapatid. Ito na. Gusto niya malakas ang organ. Pinapahinaan ko kasi sumasablay pa nga ang daliri ko eh. Sumasablay pa ko eh. Hallelujah. Pag pinapahinaan ko, daliri ni Pastor, wala yung organ, aaksya siya, bubuluman niya yung... Kaya ako bubuluman, maririnig na naman ang mga pagbaba niya, hindi na ako. Praise the Lord. Kasi ayaw ko marinig. Pero isang linggo lang na training. Narinig na naman, walang market na naman siya. Binuluman na naman. Pagbaba niya, hininaan ko na naman. Oras ng praise and worship yun, mga kapatid. Nandiyo mga tao, magpe-praise and worship, hindi nila ako ang nangyayari sa amin yung pastora. Alam niyo po ba nangyari? Nung narinig niya laging binababaan ko ng volume, ang ginawa ng pastora, pag-akyat niya, binunod na yung organ. O di ngayon, wala nang tunog. Kung gano'n ako ng ganyan, wala nang tunog eh. Ang saya-saya ko, wala nang tunog. Alam niyo kung wala, akala ni pastora, inaano ko siya, parang binubuang na salita. Umakyat siya ulit, kinuha yung organ. Wala na akong organ na mapipindot. Ang ginawa ko sumayaw-sayaw. Pero, alam niyo po, baka hindi nyo alam, sobrang kahihiyan ng nararamdaman ko. Hallelujah, nakatingin na lahat ng mga mata sa akin. Kumaganyan. Tapos binulungan yung usher, sabi niya, kunin nyo ngayon si Lito dahil dito sa likod. Naku, inaaris ko ako dito sa harap. At dinala ko sa likod. Alam niyo po, after the praise and worship, sabi niya, D.A. ka because you do not submit. Kung ikaw ang musician, magpapadili ka. Pero nagsabit ako, sa amin ang day, hindi ka pwedeng kamayan kasi transferring spirit daw. Pag nangangarap ko lang pangalan ko. Kaya pa sa worship iyak ko lang kasi natamaan na naman ako. 6 months, sinurvive ko. May pagmamalagay ko kay Lord na mula na maging Kristiyano hanggang ngayon, isa lang ang pastor. Ay submit, kahit mahirap ang pinagdaanan ko, pero may didiin ka ng walang kadahilanan, kung talagang walang alam, ay submit. Pero after 6 months, doon na-promote ako maging youth pastor. Kasi ang nagpapakababa, itinataas ni Lord. Kaya mga sa music, ang mga budget kahit nasasaktan yan, okay lang pastor. Hindi yung sabi, damdamin din kami, may atay din kami, may pakikulong din kami, may bituka din kami. Hindi
Hindi ho. Ang sabi ng Bible, if you serve the Lord, patay ka na sa sarili mo. Patay ka na sa sarili mo. Amen? Sino po ang mga patay na sa sarili? Mga musicians, dapat patay kayo lahat. Kasi minsan na andyan, pagkagalitan kayo, itutuwid kayo. Walang hurting-hurting. Yung lilipat ko doon, lilipat hindi ho. Mag-stay kayo dito. Amen? O sabi mo, I like that. Okay, next, mga kapatid, praise God. Submission is compound word sa admission, which literally means would be to be under the mission of another. Okay, next po, mga kapatid, idalangin ninyo kami na huwag mamatay, mga kapatid. Sapagkat kami, naniniwalang lubos na kami man ay may mabuting budi na nagnanasang mabuhay ng marangal sa lahat ng mga bagay. Okay, English kid, pray for us. Sabi ni Pablo, for we are convinced that we have a good, clear conscience, that we want to walk uprightly and live a noble life, acting honorably and in complete honesty in all things. Yun po ang pangarap. Panalangin niyo kami mga pastor. Praise God. Lagi niyo po kami isama sa inyong panalangin. Ang inyong panalangin, huwag niyo kukunin na kami ni Lord. Praise God. Kasi minsan ang mga membro, pag tinatamaan, ang dalangin nila, sana kunin na siya ni Lord. Pero kahit ang panalangin nyo, si Lord, hindi nakikinig ng negatibong panalangin. Lagi niyong tandaan. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, ilan na tayo? Sige, next. So, cooperating or criticizing, obeying or opposing, participating or pulling, praying or paranoiding, encouraging or embarrassing, respecting or rejecting, supporting or suspecting. Alin kayo dyan? Pipiliin nyo dito. Pero madalas, paandong kayo. Parang tahimik talaga yata. Asan kayo? Dito o doon? Dito. Sabi naman yun, both. Minsan, sumusunod. Minsan, nag-uupos. Talagang ganyan ang buhay Kristyano. Amen? Okay, next, mga kapatid. Philippians, dahil sa inyong pakikisama, sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon, ang sabi ko niya, I thank God for your fellowship, your sympathetic cooperation, and contribution and partnership in advancing the good news, the gospel from the first day you heard it until now. Sarap na nga naman tigil kung pagsuporta ninyo sa ministry ng Panginoon. Okay, next po. Last na po, respect. Last na po ba? O kulang pa? Okay, lakasan natin, respect. Respect. So, ano po ba ang respeto? Basa tayo mga kapatid. Sabi ng Bible, ibigay ninyo sa lahat. Sa kanila'y nararapat, buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Render to all men their dues. Pay taxes to whom taxes are due, revenue to whom revenue is due, respect to whom respect is due, and honor to whom honor is due. Ang pastor din, nararapat din po silang irespeto, mga kapatid. Tingnan po natin pa, dagdag pa po natin. Sige, next. Sabi niya, sinabi sa kanila ni Jesus, ibigay ninyo kay Cesar ang sa kay Cesar, at sa Diyos ang sa Diyos, at sila ay nang gilalas na mainam sa Kanya. And Jesus said to them, pray, pay to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they stood marveling and greatly amazed at Him. Sabi po ng mga kapatid, ibigay nyo ang nararapat, ibigay kay Caesar ang buwis sa dapat buwisan, at ibigay ang dapat sa pastor. Actually mga kapatid, para malaman po ninyo, nirevise na lang po naman talaga ngayon sa ating panahon. Ang ika po talaga sa Old Testament, sa mga lingkod ng Diyos. Nirevise na lang, pinanghalo na lang para hindi naman kasi mas malaki po ang ika po. Pero originally talaga, ang ika po para yan sa mga lingkod ng Diyos. Kaya kanina, na-appreciate ko yung nag-share ng giving, na ang kanyang first na sahod ay binibigay niya ang kanyang ika po sa church. Ang kanyang pangalawang ika po, ibinibigay niya personally kay pastor. Which dapat ang lahat ng ika po ibinibigay sa pastor. Kasi sa 11 tribes, ang Levites ay sinet apart
para maglingkod sa templo, na doon ang mga saserdote. Ang 11 ay doon po sila magbibigay. So, ibig sabihin, mas maraming natatanggap ang mga Levita kumpara sa bawat tribo. Okay, tingnan pa natin mga kapatid. Next, hindi ba ganun yung nalalaman? Ito po, may hinamon ako. Sabi niya, Pastor, kung talagang matalino ka, sabi niya, ang ika po sa Old Testament yan eh. Mayroon bang ika sa bagong tipan? Hallelujah. Sabi ko, intindihin niyo ito. Ang pagtuturo ni Pablo, ang mga pastor dapat din mabuhay ng ika po. Basta tayo, gandahanin natin mga kapatid with understanding. Hindi ba galing yung nalalaman ng kausap dyan ni Pablo ay mga taga-Corinthian Church na ang mga nagsisipangasiwa sa mga bagay sa banal ay nagsisikayan ng mga bagay tungkol sa templo, which speaks sa Levites or sa mga saserdote. At ang mga nagsisipaglingkod sa dambana ay mga kabahagi ng dambana. Gayon din naman. Sabi nga ninyo, gayon din naman. Ipinagputos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo, which in the New Testament naman, ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Okay, next. Maganda sa English. Do you not know that those men who are employed in the services of the temple get their food from the temple, and that those who tend the altar share the altar in the offering brought? Sabi niya, on the same principle. Sabi nga ninyo, on the same principle. So, anong pinag-uusapan ang principle ng una? Ang mga saserdote, nakakabahagi sila sa ngalan ng ikapo. Sabi po ni Pablo, in the same principle, the Lord directed that those who publish the good news, the gospel, should get their maintenance by the gospel. Pag sinabing same principle, same method, kung nabubuhay ang mga saserdote sa ikapo, ang mga nangangaral din ng Ebanghelyo dapat mabuhay sa ikapo. Wala na po kausap. Amen? O sabihin mo nga ulit sa katabi mo, ikapo. Okay, sige, next kapatid. Tingnan po ninyo ha, in the Old Testament, those who are in the full-time ministry receive an above average. Tingnan po ninyo, the tribe of Levi received 110%, which would be equivalent to the tithes of the 11 other tribes. Pero may 11 tribes, magbibigay ng 10. So magiging 110%. Ang matitira na lang, each tribe would only receive 90%. Your pastor is a good ground to sow your financial seed. Kaya mga kapatid, dapat ang pastor, kapag kayo lahat nag-ikapo, mayaman kami. Amen? Amen. Kaya lang kami hindi yung mayaman kasi hindi kayo lahat nag-iikapo. Kaya mo ang katabi ko, pag may itin pa yan, sa mata, hindi yan nag-iikapo. Sabi naman yung sa, tingnan mo ako. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus. Amen? Sige, next, mga kapatid, dapat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Huwag kayo padaya, ang Diyos ay hindi na pamigiro, sapagat ang lahat ng yasik ng tao ay siya namang aanin niya. Sabi mo dito, let him who receives instruction in the Word of God share all good things with his teacher, contributing to his support. Do not be deceived and deluded and misled. God will not allow himself to be sneered at. So dito mga kapatid, hindi nagbibiro ang Diyos. Pag linis mo ang lingkod ng Diyos, i-bless ka talaga ng Panginoon. Amen? O sabi mo, kalabitin mo ang katabi mo, nag-iikapo ka na ba? Para may sinyas. Huwag mong sabihin, pareho lang tayo. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus. Sige po, scorn, mistake, or pretension, or professions, or by his precepts being set aside, he is inevitably deludes himself, who attempts to delude God for whatever a man sows, that and that only is what he will reap. Amen? Subukan niyo lang po mag-ikapo, mga kapatid. Yun ang sinabi kanina sa Malakay, subukan niyo ako sa bagay na ito. Praise God. Kaya nagbuo ha, buo. Baka kalahati. Sabi ng Bible, bring the whole tithes. Hindi kayo mag-iikapo sa net. Doon po kayo sa cross. Laki naman yan, pasok po. Wala nang magagawa.
Di mabuti nga kami mga pastor, hindi kami nag-will ka. Kami kung 10% pay, parang ni Abraham yan eh. Tama? Ang VAT niya, 12%, hindi kayo nagre-reklamo. Binabawasan ko, bawat pili nyo, may 12% dapat. Hindi nagsasabi, bakit may ganyan? Bakit sa ikaw hindi nyo maibigay-bigay? 10% na nga lang, hindi nyo pa maibigay. Amen? Okay, kawayan nyo si Pastor. Pastor, hindi lumingon kung nag-aalangan ako. Sabi yung Pastor, makihinga mo na po ako. Hallelujah. Mukhang dinadaya niya talaga ako. Hallelujah. Amen? Ulitin ko, church, maging tapat lang kayo sa kapag china-challenge tayo ng ating Panginoon. Okay, next, mga kapatid, last, you must reward your pastor. Bigyan po natin ng reward ng ating pastor. Basta tayo, ang mga matanda, elder po yan, hindi yung umuugol-ugol, nagsisipamahan ng mabuti, ay alin may karapatan sa iba yung kapurindan, lalo na ang mga nagpapagal sa salita at pagtuturo sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busa ng baka pagka gumigiit, at ang nagpapagal ay karapat-dapat sa kaupahan sa kaniya. In English, let the elders who perform the duties of their office well be considered doubly worthy of honor and adequate financial support. Amplified version po yan. Especially those who labor faithfully in preaching and teaching. For the scripture says, you shall not muzzle an ox when it is treading out the grain, and again, the laborer is worthy of his hire. Naniniwala po ba kayo na ang mga pastor ay nararapat? Huwag na po kaming busalan. Ang mga baka habang gumigiit yan, nangininahin sila. Hayaan nyo naman habang kami naglilingkod, nag-i-enjoy din naman kami sa buhay. Amen? Amen po ba? Amen. Hindi po kami mga modelo ng mga pinaglumaan. Praise God. Hindi po kami kumakain ng mga expired na mga groceries, mga nilatang expired. Yung pag tinutusok mo, kumaganyan na, hallelujah. Hindi. Malakas naman yan si Pastor Niyan tatamnan. Na food poisoning. Tapos dinala sa ospital. Tapos ito pang sabi mo, si Pastor makasalanan. Pinaparusahan ni Lord. Hallelujah. Iba talaga mga tao. Amen? Amen po ba? Amen. Nagsusundin po kami ng mga designature. Gusto din namin ng mga designature. Alam niyo po sa encounter, sila nakakasama sa encounter. Ang dami mga nag-encounter, pagbaba, nagbabago, nagbibigay. Pero pakarami sa libo, wala na naman. Kaya sabi ng isang pastor, gusto ko laging encounter, pastor. Ako bakit? Mababay kami grupo pag may encounter eh. Hallelujah. Amen? So ang mga pastor, bless po natin sila. Amen. Ng mga bagay-bagay. Sige, next. Mga kapatid, sabi po ni Willie Lines, double honor means double remuneration or double honorarium. Dinuduble. Sabi nga, honor your mother and father, single lang. Pero pagdating sa pastor, double honor. Hallelujah. Sige, tingnan po natin sa next slide. Sapagkat nasusulat sa kautusan ni Moses, huwag mo lalagyan ng busa ang baka pagka kumikinig, ang mga baga ay iniingatan ng Diyos. Okay, sabi niya, you shall not muzzle an ox when it's training out the court. It is only for oxen that God cares. Mga baka lang ba iningatan? Of course, kami mga pastor, mahal din kami ng Panginoon. Amen? Okay, dagdag natin. Yan, pinakita ko na sa government salary. Ang teacher 1, tingnan niyo po yung kanilang sinisweldo. Teacher 2, teacher 3. Pagdating sa master teacher 1, master teacher 2, master teacher 3. Siguro si Pastor RG, wala naman siya sa teacher 1 eh. Alam po ang category ni Pastor RG, nandito po siya sa master teacher 3. May kausap pa kaya ako? Asan siya? Category? Master Teacher 3. O ngayon, tingnan niyo po ang sinisweldo. May bilog. Sa Teacher 1 na lang, sa may bilog. Magkano sinisweldo ng Master Teacher 1? Akasan nyo! Mahina. Magkano? 40,637 aman. Aman! O ang sabi kanina ng Bible, double! Double! Ilan po ang sinisweldo
sweldo ng pastor teacher 1? Pag dinoble? Ha? Dapat ganyan na natatanggap ni Pastor Archie? Yan nga. Hallelujah. Alam niyo, mayroon akong pinuntis ako ng isang leaders pagkatapos ng mag-preach. Kasi hindi lang naman dito pre-preach ko yan eh. Sabi, Pastor, napaka-unfair yan. Napaka-unfair. Kasi pag kami araw-araw kami nagpapaluwa, araw-araw kami pinapalalangin namin kayo. Araw-araw kami nagtatrabaho sa ministry. Kayo talagang dapat. Actually, ako nga may asawa. Magkatabi kami ng asawa ko. May tumatawag, Pastor, mga anak ang asawa ko. Hindi naman ako doktor na magpapaanak. Pero dahil sa ngalan ng libro, pupuntahan namin. Hating gabi may tumatawag, Pastor, naubusan kami ng gas. Hindi po kami nagpipilipan ng gas. Pero dahil sa ngalan ng Pastor, pupuntahan ka namin. Ganyan ang trabaho. 24/7 kami. Hindi kami 7-11. Pero 24/7 kami. Naglilingkod sa Panginoon. Amen? Do you think, are we worthy sa ganyang sweldo? Yes, mga kapatid. Praise God. So, sabi ng Bible, double. Ang binanggit kanina, upa-upa or sweldo or wage. Ang pastor, pinapasweldohan din po yan. Amen? Okay, next, mga kapatid. Hallelujah. Honoring the pastor means honoring him financially. The pastor's salary reflects the honor the congregation gives him. If you want to prosper financially, then help your pastor prosper financially. Take note, kung magkano ibinibigay mo sa pastor, ganun din ang level ng respeto nyo sa kanya. Kami nagbimentor, si Pastor Noel nagbimentor, ako nagbimentor, si Pastor Jess nagbimentor. May mininturan kami. Ako nakamotor. Mas gusto ko kasi nakamotor kasi mabilis. Kasi kami lagi naghahabol ng oras. Ito na, pagkatapos na magturo, talagang turo. Dahan-dahan nag-abot ang pastor ng brown envelope. Sabi niya, Pastor, pagdamutan niyo po, 70 pesos lang po yan. Ha? Okay. Nagdeklar kami ng blessing. Tapos habang nakasakay ako, sabi niya, Pastor, panggas yan ha? Panggas. O di, habang nagmamaning ako, kinakausap ko ang motor. Ako ang nagturo. Ikaw ang binigyan ng panggas. Sa susunod, sabi ko sa motor ko, ako ang gagarahi, ikaw ang magturo. Hallelujah. Ito na, parang ganti-ganti kasi kami. Sabi ko, Pastor Jess, ikaw naman ang nagturo doon. Si Pastor Jess naman ang nagturo. Same thing. Sabi niya kasi nakamotor din. Alam mo, sabi ni Pastor Jess, sa susunod na magturo ako doon, traktura ang dadalhin ko. Kako bakit? Nakapasok pa ng langit nila sa sasakyan eh. Kay Pastor Noel, Montero Sport, malaki lang yung binibigay. Pag motor, maliit. Traktura ang dadalhin ko para isang apat ka lang, 100 agad. Hallelujah. Church, ulitin ko, the way you, the amount you give to your pastor, yun ang level ng respeto natin. Amen? Pasabi natin, taasan! Taasan natin, taasan! Praise the Lord. Hallelujah. Palagpakan natin. Kasi kahit taasan nyo ang bigay nyo sa amin, gagamitin pa rin namin yan sa ministry. Maniwala kayo. Ministry pa rin yan. Wala pa kami ibang pagkakasal. Hindi namin yan ipag-aalak, hindi namin yan ipag-aadik, hindi namin yung pambababae, hindi namin pagsusugal yan. Mga kapatid, ministry pa rin yan. Tama? Amen. Hallelujah. Sabi mo nga, bless our pastor. Next, praise God. Bukod dito mga kapatid, pinag-uutos namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na pinagdulog sa mga iglesia ng Macedonia kung paano sa maraming pagsubok, ito na, mas matindi sa kapigatian, kasaganan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malapis na karukaan ay sumasagana sa kayamanan ng kanilang kagandahan loob. Okay, next. Sabi niya, sapagkat ayon sa kanilang kaya ay nagpapatutuwa ko at higit pa sa kanilang kaya. Mga kapatid din ang pinagdadaanan higit na lupang ipinamanik sa amin ang tungkol sa biyayang ito at sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Okay, next. Mga kapatid, at ito ay hindi ayon sa aming inasahan, kundi binigay mo na nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos. Huwag na po natin basahin sa English. Mga kapatid, ang sabi ng
ng Bible, ang Macedonian Church, dumaan sila ng matinding pagsubok, matinding kapighatian. Kumbaga, they have all the reason na wag magbigay. Pero nagbigay sila higit sa inaasahan ni Pablo. Bakit ang pagbibigay biyaya? Anong sabi ng Bible? Higit sa kanilang inaasahan. Anong sekreto ng Macedonian? They gave first themselves sa Panginoon. Mahihirapan ka ibigay ang pera mo pag wala ang iyong puso sa Panginoon. Kasi sabi ng Lord, where your heart is, there your treasure will be. Kung nasaan ang iyong kayamanan, naandun ang iyong puso. Kung ang puso mo nasa Panginoon, hindi ko mabigat magbigay. Ulitin ko. Kapag ang puso mo nasa Panginoon, it is not hard for you to give. Amen. Pero kapag wala ka pang puso sa ministry, hirap mag-abot. Mga kapatid, ang hirap. Pag nag-ooperate, bigay na naman! Bigay na naman! Bigay na naman! Hallelujah! Amen? Okay, palawakan natin si Lord. Hallelujah. Okay, there are my ways to sow your seed. Pastor, kay Jesus Christ. Minister, the pastor, and the ministry. Magbibigay tayo para kay Lord, magbibigay tayo sa pastor, magbibigay din tayo sa ministry. Okay, next mga kapatid, Philippians 4:9-15. At kayong matagabilikos na lalaman namin ninyo na sabi niya na pasimulan ang Ebanghelyo ng ako'y umalis sa Macedonia, alimang iglesia ay walang naging pagkaisa sa akin sa pagkakaloob at pagtanggap, kundi kayo lamang. Grabe ano? Sapagkat sa Thessalonica ay nagpadala kayo minsan at muli para sa aking kailangan. Ang sarap ano, hindi sa ako'y naghahanap ng kaloob, kundi hinahanap ko ang bunga na dumadami sa ganang ninyo. Datapwat, mayroon ako ng lahat ng bagay at sumasagana, sabi ni Pablo. Ako'y busog, palibasin tumatanggap kay Epaprodito na mga bagay na galing sa inyo, na isang samyo na masarap na amoy, isang handog na kaaya-aya at lubang na kaluluwi sa Diyos, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo. And God shall supply all your needs. Kaya pinanggit ni Pablo, because itong mga taga-Thessalonica nag-aabot kay Pablo. Ninimit ang pangangailangan ni Pablo. Mga kapatid, tandaan po natin, if we will bless our pastor, God will provide all your needs. Amen? May nagtanong sa akin, Pastor, bakit kinakapos kami? Kasi hindi tayo nag-bless sa lingkod ng Diyos. I-bless po natin ang lingkod ng Diyos. Okay, next mga kapatid. Hallelujah. And with all His abundant wealth, riches, and glory through Christ Jesus, my God will supply all your needs. Again, bago ang verse na yung mangyari, may ginawa ang Thessalonica kay Pablo. Minit ang pangangailangan ni Pablo. Okay, next, mga kapatid, God will supply security, unbrokenness, provision, prosperity, liberty, intelligence, establishment, is spirituality. Lahat po ng aspeto ng buhay natin, i-bless tayo ni Lord. Okay, next, isama po natin, you must receive your pastor, remember your pastor, recognize your pastor, respect your pastor, and reward your pastor. Is there anything? A pastor should live his life. Actually po, mga kapatid, ay doon ko na kwento ko na sa inyo yung pastor. Probinsya sila. Tulad ng pag-probinsya, wala masyadong pera, mga sa aming mga nagkaroon ng anak. Pamilya kasi ng pastor. So, hindi naman pwede kumain ng ilaw na sa aming anak, kailangan ng gatas. Ang nare-receive ng pastor way back then, 50 pesos a week. At ang 50 pesos ay hindi kaya i-sustain yung gatas yung pang-isang linggo. Kasi mga magulang pwede naman kumain ng mga road crops. So, ang ginagawa ng pastor, nilalapitin niya ang treasurer na magpadagdag para ma-meet ang pangangailangan ng gatas. So, not knowing na kinoconsider it as credit ng pastor, utang sa church. So, here comes, after how many years, lumaki ng bata, tapos mag-anniversary sila, sinisingil nila si pastor ng napakahabang utang. Sabi ng pastor, wala pa akong pwedeng bayad, but I can give my life. So, to make the long story short, hindi out ang pastor. Nagpalit sila ng pastor, kasi ang pastor, bad reputation, hindi nagbabayad ng utang. Pero sabi ng pastor, mga anak, kung hindi lang kayo pagpapastoran, hindi na pagpapastor. So, nagpakalayo-layo ang pastor.
Iba lang po ang pastor doon sa church nila. Kasi yun nga ang paratang sa kanya. Then ito na po mga kapatid, ang nangyari. The pastor was diagnosed na mayroon siyang sakit. Ang una niya tinanong, sabi niya, affected po ba yung mata ko at saka yung aking puso? Sabi ng pastor, sabi ng doktor, hindi siya affected, pastor, at yung puso. Sabi niya, hindi ko naantay yung aking kamatayan. I am decided to give my heart and my eyes. Kasi may anak po ako, which he referred sa congregation. Sabi niya, may member po ako na pula at mayroon po akong member na may sakit sa puso. At ito na po, na dumating yung notice na mayroon mang-donate, tuwa-tuwa ang congregation, not knowing na ang pastor pala nila yun na in-out. Doon pala sa operasyon, pinagsasabay-sabay pala yan. Ang unang kinuha kay pastor, mata. Kinuha ang mata doon sa kanyang member at inilagay sa mata niya, pinilagay doon. And then the last na kinuha ng doktor, it was his heart. Na doon po siya nakitila ng buhay. So ngayon mga kapatid, to make the story short, kasi siyempre patay na yung pastor, hindi niya hinantay kanyang kamatayan, may notes po siya. Actually, sa sobrang hirap nila, nakaburol, simple bawal ng pasugal, walang pampalibing ang asawa ng pastor. Umiiyak siya kay Lord kung paano may papalibing ang kanyang asawa. Sabi niya, Lord, ito ba yung pangako mo sa amin na pagbibigay namin ng aming buwan, maglingkod kami sa iyo? Ito ba, Lord? At binagyo ang kanilang barong-barong na ng pastor na basa na nandun sa bench. Actually, mga kapatid, para malaman po ninyo, maya-maya dumarating po yung ano para bawiin yung kabao. Kasi walang kakayanan. So, ang pastor nilapag, tinanggal sa kabao at nilapag sa bench. At yun nga, binagyo, nabasa ang pastor at may hawak-hawak ang pastor sa kanyang kamay. At sinikap ng kanyang asawang pastora, i-open, and it was a letter. Ang sabi doon sa letter, sabi niya, Ma, puntahan mo yung aking mga anak. Sabihin mo na wala na ang tatay nila. So ang pastora, dahil natin pumunta sa church congregation, nag-aawitan, masaya, kumakatok sa labas, at nagkikiusap na basahin ang sulat sa harap ng congregation. Binasa. Sabi niya, mga anak, ang tatay po ninyo ito. Wala na po ang inyong tatay, pero sabi niya, wala akong maipapambayad at I can give my life. Sabi ng pastor, buhay ang aking mata at nakikita ko kayo. At buhay ang aking puso at kayo pa rin ang binubulong nito. Kasi yung puso na andun sa congregation. Mga kapatid, alam niyo po na ma-realize nila, it was their pastor. Hindi na tinapos ang gawain. Pinuntahan ng pastor na naandun sa bench. Maganda naman ang ginawa, dinanibig ng maayos, kaya lang hulinaan na. What I'm pointing out is, appreciate your pastor habang sila ay nabubuhay. So dito po sa aming pagtatapos, pastor, okay pa po ang oras ko. Ako po nung